Hello Corowelas, mabuhay! This is Gaisel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good evening, good afternoon. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, marami pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers. Thank you so much sa suporta at sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Hola! At ngayon maglalabas ako ng aking top 5 early favorites pre-arrival ng mga Miss Universe candidate. Yung sino nga ba sa akin yung pinaka-plakado pre-arrival ha, nakakaloka. Kung sino pa pinaka-bongga sa akin, 5 lang kasi pag-uusapan natin ang sila yung advocacy, kung ano bang nagawa nila, kung ano ba yung mga credentials nila. Pero top 5 lang ang aking tatalakayin. Kung sino yung 5 na mamayagpag sa akin ngayon, yun ang aking tatalakayin ngayon. Sino nga ba? Abangan po ninyo yan. My number 5 on my list is Miss Chile, Celeste Viel. O, diba? May panibagong Celeste dito sa Miss Universe 2024. Siyempre, si Celeste Viel is a public relation graduate. O, diba? At 23 years old, stunning. O, diba? Parang ano talaga. Wag na tayo mag-English na nakakaloka. Alam nyo ba na ang pamilya ni Celeste Viel ay umampon ng 3 bata, tapos pinalikan nila na may pamilya, o di ba? Kasi saya lang. Yung advocacy niya kasi is passionate siya for voice, passionate siya voice or children in social risk. Yun yung kanyang advocate. At saka ang tawag sa kanya ay the adopted girl, o di ba? Yun yung tawag niya sa sarili niya, adaptable girl, o di ba? At saka can't live without a coffee, yung eksena ni Miss Chile. Tapos consistent pa siya sa votings, nasa nasa top 10. Consistent din siya sa Voice for Change. So, my number 5 on my list, Celeste Viel. My number 4 on my list, I'm so hurt. Bakit number 4 lang siya? Pero still, pasok pa rin siya sa aking top 5. France, Diane Leary. O, diba? Sino pa ba? O, graduated naman siya with a bachelor in business administration degree. O, diba? A model, radio personality. Ang dami niya ginagawa. Yung tawag naman niya sa kanyang sarili ay the perseverant girl. O, diba? Ganun talaga. Kasi yung mga girl na to, tinatanong sila kung ano yung one word na tinatawag nila sa sarili. At ang sinabi niya ay the perseverant girl daw siya. Can't live without smiling. Can't live without smiling. At saka yung hindi daw siya mabubuhay na hindi nakakakita ng smile at hindi siya nagsismile at hindi nakakakita ng smile para sa kanya. Ano ba? Basta hindi siya mabubuhay na na hindi siya makapag-smile or hindi siya nakakakita ng may nagsismile sa kanya. Ayun. Di ba? Very heartfelt lang yung kanyang eksena. My number 4 on my list, Diane Leary ng France. Ayun. My number 3 on my list is Thailand. Alam naman ninyo, Antonia Forcil. O, diba? Siguro ang most bash ngayon, lalong-lalo ng mga Pinoy, ay si Miss Antonia Forcil kasi threatened sila. Threatened ang mga Pinoy or threatened lang. Ewan ko sa kanila, ba't nila pinagkaka-interesang i-bash Antonia Porcel, hindi nila mag-focus sa kandidata nila. Okay! Si Antonia Porcel naman ay isang entrepreneur, diba? Motivational leader. Tapos, syempre, yung pinaka-importante, yung give back to the society. Yun talaga yung kanya ginagawa sa buhay. At which is, I condemn her. Bonggang-bongga. O, diba? Siya naman ay, tawag niya sa sarili niya, courageous girl. Tawag niya sa sarili niya ay courageous girl. Masaya siya pag may nakikitang masaya yung
tinutulungan niyang tao. Yun yung nagpapasaya sa kanya. And she can't live without ambitious goal. Ganon ang kanyang eksena, si Antonia Persil. Tigil-tigilan na ninyo yung pambabash niya. Mas mabuting tao kaya siya sa inyo. Charot lang. Charot lang. Kayo nilagay ko siya sa aking number 3. Kasi hodang last pag na siya nung dumating siya doon sa El Salvador, mas mabuting tao siya kaysa sa inyo. Yun lang. My number 2 on my list, our very own Philippines, Michelle D. Siyempre, Michelle D, ang dami nitong eksena, entrepreneur, award-winning actress, mga ganyan. Graduated with a degree in psychology at De La Salle University. O, diba? Autism Society Philippines, Goodwill Ambassador since 2019. Ang dami niya pa talagang ilista pa natin ng bonggang-bongga. Ang tawag naman niya sa kanyang sarili ay the unapologetic girl. O, diba? Nakakaloka si Michelle din. Naisip talaga yung unapologetic siya. O, diba? So, siya naman ay hindi mabubuhay na wala yung kanyang camera. Siyempre, alam naman natin, yung sinagot niya doon sa Miss World Philippines na Polaroid camera, siyempre, meron siyang mga, kumbaga, ano talaga siya, ano siya ng camera lover. Ganon! Kaya, ayun, yung kanyang eksena. So, bonggang-bongga ang kanyang mga pasabog, bongbang-bongga ang kanyang mga pa-event, bonggang-bongga ang kanyang Hello Universe! At ipapakita ko, bishing dito. Hindi, natutuwa lang talaga ako na ang ating Michelle D ay laban na laban at ang daming sumusuporta. Sa hindi sumusuporta at mga basher, manahimik na lang kayo. O kaya tumulong na lang kayo sa mga gawaing bahay sa bahay nyo. Ayun lang ng bonggang-bongga para may silbi sa buhay. Ayan, kung wala namang ginagawa na, wag namang mang-okray ng tao. Hindi naman mang-okray, wag na lang mang-bash ng isang kandidata. O, di ba? Kagaya ng pagbabash ninyo kay Miss Thailand, kawawa naman yung tao, di hamak na mas mabutik siyang tao kaysa sa inyo. Ayun lang, paulit-ulit lang. O, di ba? And yes, my number 1 on my list. Sa aking top 5 pre-arrival dito sa Miss Universe 2023 ay si Miss Nicaragua, Shanice Palacios. Diba? Walang duda si Nicaragua talaga. A communication graduate. Isa siyang producer or editor. O diba? At talagang yung kanyang mga projects ay it's all about mental health. Siyempre, editor siya, tapos producer siya. So, may nagawa na siya, at to be honest, na mga project na it's about mental health doon sa kanyang advocacy. At yun yung gagawin niya kung sakali magkaroon siya ng project as a editor and a producer. Diba, nakakaloka. Ang tawag niya sa kanyang sarili ay the resilient girl. At saka si Shanice Palacios ay syempre nag-i-enjoy daw siya sa sunset, at saka hindi daw siya mabubuhay na wala ang kanyang pets and family. How sweet. 'Di ba? Nakakaloka. Kaya nilagay ko siya sa aking number 1, talagang leading din siya. Kagaya ng mga sa top 5 ko na to, hindi siya nawawala sa botohan. Number 1 pa nga siya, 'di ba? Nicaragua. Sa botohan at ganun din sa Voice for Change. At nakita naman ninyo ang kanyang Hello Universe with white eksena, tapos may mga bulkan-bulkan doon. Di ba? Bongga-bongga. Number 1 ko siya sa aking listahan kasi talagang namamayagpag ang Latinang ito, at saka siya lang ang Latinang nag-iisang hindi kahulma ng ibang mga Latina. There you go, guys! Nakita ninyo ang aking top 5 pre-arrival sa favorite ang aking top 5 favorite free arrival sa El Salvador ng bonggang-bongga. Sila talaga yung napipisil at nakikitaan ko na may winning glow ngayon. Miss Nicaragua, Miss Philippines, Miss Thailand, Miss France, and Miss Chile, Celeste Biel. Di ba? Maraming salamat guys sa inyong suporta, at sana ay lagi niyo akong suportahan at ipalaganap pa ninyo ang ating kulto. Thank you so much. This has been Gaisel Ortega. Mag-comment lang dyan kayo sa comment section kung sino ang iyong
top 3 or top 5 free arrival, at pag-uusapan natin ng bonggang-bongga ang kanilang mga advocacy, ang kanilang mga ginagawa, o kung anong klaseng, ano ang tawag nila sa kanilang sarili, kagaya ni Celeste Biel na adaptable daw siya. Bongga yun, no? Tapos si Nicaragua naman na the resilient girl daw siya. Tapos naman si Philippines naman na the unapologetic girl daw siya. Si Thailand na ano nga yung kay Thailand, the courageous, o diba? Sana all. Tapos si France na the perseverant. Maraming salamat. Tapos na talaga tayo. This is Gazel Ortega. Hanggang sa muli. Paalam!